number 11163 and proclamation number 124. Kini karon mao ang pagdeklarar January as the National Bible Month in the Philippines. Last week, January, celebrating the National Bible Week, and the last Monday, karon, is the last Monday of January as a special working holiday, the National Bible Day. O pinasikad nining Republic Act 11163 nga gipirmahan niadtong December 20, 2018 by then President Rodrigo Duterte. Nining higayuna, this is the legal basis that all the peoples of the Philippines maminaw to solve this religious issue on whether or not the Catholic Church or the Bible Baptist Church ang adunay church authority. Duha ka hugna ang debate. Ang unang hugna ipabarog sa Bible Baptist Church nga gibarugan sa way pabor-pabor akong igagaw sa maternal side. Rian Fuentes. Unya sa ikaduhang hugna, ang unang proposition pamatudan ngang mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y dunay otoridad kansang gahom sinikad sa mga apostoles. Og ang negative side niini mao ang atong director sa Catholic Faith Defenders, Reverend Father Darwin Gitgano. Human sa unang hugna, ikaduhang hugna sa debate, mao na ang pamatudan ngang mga pari sa simbahang Katoliko mao'y dunay otoridad sinikad sa mga apostolic succession. Dinhi karon atong hinumduman way back May 2024. Nagtapo kita og ang gidibatihan mao resolve nga ang simbahang Iglesia Katolika mao ang nag-compile, naghipno sa balaang kasulatan. Affirmative side, Reverend Father Darwin Gitgano, o ang negative side, Pastor Rian R. Fuentes. O karon ang issue nga mao'y debatihan, and this will be binding to all the 49,000 religions worldwide, because it speaks of the authority. As a backgrounder, niya karon, ato karon nga ipamatuod both sides kini karon nga pagahisgutan. And let's proceed niini karon sa rules of the debate. Numero 1, ang tubag sa mga pangutana maximum usa lamang ka minuto. Kung ang usa ka pangutana nagtawag sa yes or no answer, mahimo nga motubag og yes or no apan kung gusto siya nga dunay qualifying answer, inform the moderator qualifying answer for justification. Number 3, kung walay tubag nining maong pangutanang kategorikal, inining higayuna kung fallacy
o pwedeng mag 10 seconds kinahanglan kini ipaliwanag and proceed to the next question. Number 4, kung unsa man ang pangutana, kinahanglan kini tubagon uban ang pagtahod o pagrespeto. Number 5, atol sa cross-examination. Niini karon sa cross-examination, pwede nga ipangutana unsa ba ang nahisgutan kadtong gihisgutan sa constructive speaker. Mao kini ang subject sa diha sa maong pagpangutana. Ang debater kinahanglan usab nga duna siya warning gikan sa moderator kung o galing man makasupak sa kalagdaan sa maong debate. Out of topic are not accepted. Therefore, ang lantugian karon is focused on the church authority, autoridad sa simbahan. And that presupposes there is a church that God has founded. Sunod, ikapsiyam, kinahanglan nga walay personal attack. Ikanapulo, wala na'y objection during first presentation and sa conclusion. Ika-11, respect the moderator and his decisions. Number 12, kinahanglan nga adunay ethical conduct for both debaters. Unya niining tanan, aduna kini 15 ka minutos nga constructive speech for every debater and followed by the 10 minutes nga cross-examination and 1 minute answer sa matag pangutana. And after niini, mao na ang rebuttal conclusion na kini tag 5 minutes. Ladies and gentlemen, niining higayuna karon, tibuok kalibutan atong giampo na masulbad ra ang topmost number 1 problema sa kalibutan, religious problem. And once and for all, here in the province of Bohol, city of Tagbilaran, city town square, let the light open. Proposed debate proposition number 1. Palatudan ng mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y dunay otoridad nga pinasikad o kansanggahom gisikad sa mga apostoles. Timekeeper, ang atong presidente, Brad Kenneth Joseph Aboyabor. Time, 6 o'clock. Okay. Before we start for the 15 minutes constructive speech, we'll give the floor each speaker paghatag og introductory remarks. Let's give first the floor for 1 minute opening remarks ni debater Pastor Rian Fuentes. Alright. Maayong gabi sa tanan. Una sa tanan, pagaw ko. So, sa klima o sa biyahe. Gikan pa ko San Carlos City. O niya Bukirang Bahin. Welcome tanan mga higala, kaigsunan nga naa karon even sa live. Una sa tanan, salamat Padre Darwin sa imuhang gihatag nga panahon o pag-accept sa ato ang dialogue karong kagabhion. And then maybe di lang ko moingon pero murag maura gid ni pinaka-tema namo nga gusto maistoryahan. Maybe this will be the last time nga maka-istorya nako og debate. Public debate si Padre Darwin, and I'm honored, privilege nga ako siyang maistorya. Salamat sa mga amigong CFD nga naadiri, usahay na ay mga gagmay nga mga bangi, pero
again, mao diha ra na kutob kita mga kaigsuonan sa gitawag og mga Pilipino. Unya ang atoa karon, ang gusto lang nato nga atong estadihan, no? Bahala na mo anang daog og pildi, dili na mo ay amoa. Ang amoa nga among mapahayag, ang amoa nga gibarugan, and then we will also learn from you, from Padre Darwin, and then also nga matagusan nato maka huna-huna, makatimbang-timbang. Mao ra ni among gusto. So daghang salamat og maayong gabi kanatong tanan. Hopefully naatay makatunan karon. I don't know kung masabtan ba kung tingog. Pagaw gyud, no? Okay na? Okay, so let me start. Ay, si Juan pa. Daghang salamat for the introduction, Pastor Rian Fuentes. And now let's give the floor for the introduction, Reverend Father Darwin Gitgano. Maayong gabi na to tanan, nga niya din ni karon. Salamat kaayo sa inyong kadasig. Nga tungod sa kainit sa inyong kadasig, wa mo dayon ang kauwanon nga panahon. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Tungod na sa kainit sa inyong pagtuo, no? O pasalamat sa tan ni Pastor Rian Fuentes nga ni adinhi karon. Dugay na kini siya panghagit. Pero ato lang pong gikuha sa sunod na po gayon kay puol po ning kamera duha, no? Unya, ako lang i-quote si Saint Vincent Palute. Ningon si nindot kayo sayings nga nindot niya atong matanom sa atong tagsa-tagsa kasing remember that you are nothing, can do nothing, have nothing. No. Kita tanan ay mo kalimot nga we are created out from nothing. Ex nihilo. Kita tanan ako gikan ko sa wala. Pero tungod sa gugma o sa Ginoo kita nitungha. Tungod sa gugma o kaluoy sa Ginoo mao nang niata dinhi sa City Square karong hapuna. Amen. Because of the love of God, because of the mercy of God, mao nang angay ta magpasalamat sa atong buhi nga Dios, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat, Padre, the Director of the Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran. And now, ladies and gentlemen, for the first round debate. Pamatudan nga ang mga pastors sa Bible Baptist Church mao ang adunay otoridad nga konektado sa mga apostoles sumala sa Biblia o referensya. Og kini hatagan og 15 ka minutos ang atong affirmative speaker. Let's all welcome Pastor Rian Fuentes. 15 minutes time. Okay, so this is the topic karon mga higala kaigsunan. Sino nga ba? Siguro magtagalog sa ko kay request man sad, no? Tagalog Bisaya. Sino nga ba ang may authority? Pastor ng Baptist, mga pastor ng Baptist o mga pari ng RCC. So mao ni amuhang istoryahan karon. And then matagusan namo, we have a definition ni ini amo ning i-define. And then I hope and pray nga naamoy meron kayong makukuha ngayong gabi na ito. So this time ang aming patutunayan, magsisimula po ako from the Bible to the references. At kasi magkakaiba po ang aming tindig dito, apostolic succession po ang Roman Catholic Church. So this time, ang aking patutunayan po ang biblical fact. Una sa lahat, dito tayo sa Biblia because kami po ay naniniwala na ang pinaka-sole and final authority po namin ay ang Bible. Pagka ang Biblia at saka mga references ay magkakaiba o magkakontra, we believe the Bible because this is the Word of God, and I hope and pray na ganun din si Padre Darwin ngayong gabi na ito. Una sa lahat, ang authority na ibinigay ng Diyos ay galing po ito sa Diyos na sa New Testament ibinigay po ni John the Baptist. Ayon po sa talata ng Juan 1:6, there was a man sent from God. Ipinadala po ito si John, na ang nagngangalang Juan. Binigyan po ng authority kasi po galing sa Diyos sa tao. This time, si Jesus Christ po, He submitted to the authority
before He was glorified. Siya po'y nagpabautismo, siya po nag-submit because siya po'y nagkatawang tao at sinabit niya ang kanyang sarili sa otoridad na ibinigay ng Diyos kay Juan at siya po'y nagpabautismo. Now, in Matthew chapter 3:16, mababasa po natin that Jesus Christ was baptized by John the Baptist. So right now, ating makikita sa Biblia pa rin that when Jesus was glorified, mga kaigsunan, He said He has all the authority. Meron siyang authority, sabi ni Jesus Christ, all power, all authority is given unto me in heaven and in earth. Now this is now ngayon, it is the Lord Jesus Christ ang may authority na ibinigay po sa kaniyang mga apostoles o yung unang iglesia. Jesus Christ has given the first church that authority. And what is that authority? Ayon po sa talata ng Matthew 19 to 20, kasunod lamang po, nung sinabi niya, all power is given unto me in heaven and in earth, sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sila po ang may otoridad na magturo ng Ebanghelyo, magbautismo, at saka sa verse number 20, upang sila po'y tinawag pong mag-disciple. At dito makikita natin that Jesus Christ promised the church, "And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. So this time po, makikita po natin yung premise number 1 po natin. When the premises are true, the conclusion is always true. Yun po yung deductive argument sa art and argumentation and debate, mga kapatid, mga kaibigan. Ang premise number 1 po natin, una, sino ba itong mga tao na may authority na ito? Ang merong authority ay yaong mga taong mayroong banal na espiritu. Yun yung pinakauna nating tatandaan. Bakit po, mga kapatid? Very important nung sinabi ni Jesus Christ, Acts chapter 1 verse 4 and 5, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Bago po sila yumaon, kailangan po nilang hintayin itong pangako ng Ama na ibibigay sa kanila, which is very important. Verse number 5, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So in Acts chapter 2, mga kapatid, mga kaibigan, dito po natin nakikita that the Holy Spirit is poured out for about 100 to about 120 people. That is the first church of the Lord Jesus Christ. Sila po'y nabautismuhan. So, ngayon, premise number 2, ang mga pastor po ng Baptist ay meron pong banal na espiritu. And I will be speaking to myself and the true sa akin because ang mga tunay na Baptist na hindi po kasama namin, hindi po namin titindigan. So, bakit po, mga kapatid? Why? Because the Bible says in John chapter 7:39, but this spake he of the Spirit which they that believe on him should receive. Pagka ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ikaw po'y makatanggap ng banal na espiritu na siyang premise natin dahil ang unang iglesia, kung wala silang banal na espiritu, wala po silang otoridad. Number 2, dito po sa talata ng Ephesians 1:13, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. After we believe in the Lord Jesus Christ, silyado po ng banal na espiritu ayon sa talata ng Biblia. So dito po, mga kapatid, makikita po natin na yung premise number 2, na yung mga pastor ng Baptist na mayroong banal na espiritu, meron pong mga gustong mag-claim dito, no? Paano magiging patunay yan? Halos naman lahat magki-claim ng ganyan. Pwede namang i-claim yan ng bawat isa, pero hindi po. Dahil meron pong pruweba yan sa salita ng Diyos. Una sa lahat, according to 1 Corinthians 12:13, for by one Spirit are we all baptized into one body. And according to the Bible po, yung one body na yan, ay yan po yung katawan ni Kristo, which is ang iglesia. Kaya ang mga nakatanggap ng banal na espiritu, especially I'm talking of the Baptist pastors na sa akin, especially sa akin po, na meron pong banal na espiritu that we are baptized into one body, and that is the church, the body of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi po ito maklaim ng basta-basta. Dahil po dito sa, according to the Bible in Acts chapter 2, verse number 47,
ang iglesia na siyang katawan ng Panginoong Hesukristo, ito po ay binubuo ng mga ligtas na. O kaya sila po'y mga nakatiyak sa katiyakan po sa kaligtasan na hindi po sila mapunta sa impyerno kundi sila po'y mapunta sa langit. Bakit? Dahil po yan ay katawan ng Panginoong Hesukristo. Dahil dito po sa Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Dinadagdag pala ng Diyos sa iglesia yung mga nangaligtas araw-araw. Kaya kung ikaw po ay meron kang banal na espiritu, ikaw po'y makapagsabi na ikaw po ay tiyak sa iyong kaligtasan. Yan ang pinakaunang batayan, mga kaibigan. Dahil hindi po yan masasabi ng mga sinuman. Pwede mong sabihin, meron ka ring espiritu, pero ang tanong, kung ikaw ba nakatiyak 100%, kung ikay mamamatay, langit ba ang pupuntahan mo? Bakit? Kasi ang unang iglesia, I want you to know, unang iglesia, and this is my challenge, kahit ni Padre, sa lahat, this is my challenge. Kung meron po kayong mabasa na isang apostol na nagpapatutuo, nagsasabi na siya po ay walang katiyakan sa kaligtasan o pagpunta sa langit, hindi siya tiyak, nagbabakasakali siya, titigil po ako sa pagpabaptis, titigil ako sa pagpapastor, hindi na po ako mangangaral, dahil mali po ang aming tinitindigan kung ganon. Kung meron pong isang tao na nagbabakasakali, isang apostol, nagbabakasakali na pupunta sa langit, wala. Bakit? Dahil yan po'y katawan ni Kristo at sila po mismo ay may banal na espiritu. Ayon po sa Biblia, mga kapatid, in Ephesians 5:25-27, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Ano ba gagawin ng Panginoon Jesucristo sa iglesia? That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Ipipresent niya yan sa sarili niya, kaya yung katawan ni Kristo, hindi yan pupuntang impyerno, kaya may katiyakan yan. Kaya ang sabi niya, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Okay? Yan po ang premise number 2. Therefore, ano ba yung ating conclusion? That's why those who receive the Holy Spirit can say, I am saved, and those who have the Holy Spirit has the authority. Alright? Itso natin. Premise number 1, ang may authority ay yung mga may banal na espiritu. Ang pastor ng Baptist ay may banal na espiritu. Therefore, ang conclusion po natin walang iba, ang pastor ng Baptist ay may authority. Number 2, dito po tayo sa argument number 2. Ang may authority ay yaong pasado sa biblical standard ng pamamahala sa iglesia. Bakit? Kasi po ang mga pastor at pare, kami po ay namamahala sa iglesia. So dito po sa Biblia, meron pong qualification, meron pong mga tinatawag na biblical standard. Una, 14:23, and when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, of whom they believed. Oras. 4 minutes. Okay. Bilis. So, in 1 Peter chapter 5, verse number 1, sabi ng Apostol Pedro, the elders which are among you I exhort, whom I also am elder, a witness of the suffering of Christ, and also partaker of the glory shall be revealed. Sabi niya, feed the flock of God. Kami po ay nagpapakain. Tapos sabi, taking the oversight thereof. Nagpapakain sa salita ng Diyos at saka kami po ay nag-aalaga sa mga tupa. Yan po ang gawain ng mga pastor at saka ng mga pari. So ngayon, tingnan po natin kung sino nga bang may authority dito. Apostle Paul, yan kanina si Pedro, ngayon Apostol Pedro, ngayon Apostol Pablo. Sabi niya dito, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. Verse 28, ano ang sabi niya? Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the flock of God. Ganun pa rin, no? Pareha sila Apostol Pedro, magpapakain sa mga tupa ng Diyos. Alright? Which He hath purchased with His own blood. Now, ano ba yung punto po natin dito? Alright. Ayon po sa Titus 1:5, si Apostol Pablo pa rin. For this I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city. Mga elders, bishops, and what we believe is, nandyan na, nandito na yan.
For a bishop, sabi dito, if any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot and unruly, for a bishop must be blameless as the steward of God. Now, ang tindig po natin sa Bible mga kapatid, yung elders sa bishop, that is interchangeable. And also pastor. Bakit mga kapatid? Meron po tayong pruweba dyan. Episcopos or bishop, yan po, superintendent, bishop, overseer. Dito naman po sa Ephesians 4:11 and 12, sabi dito, and He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers for the perfecting the saints, for the work of the ministry, and for the edifying the body of Christ. So, here, also the poimen or pastor, shepherd. Shepherd. So ano po ba ang palatandaan po dito, mga kapatid? Ang may authority, yung pasado sa biblical standard ng 2 pamamahala minutes more. sa iglesia. Ngayon, ang pamamahala po sa iglesia, ayon po na sa Diyos, may prophecy po, I will give you pastors according to my heart. Sabi ng Panginoong Diyos. Dito naman, kahit sa Duway Rims, mababasa niyo, I give you pastors according to my heart. Dito din po sa Ephesians 4:11, sabi po dito, again, pastors pa rin. Walang pari, mga kaibigan. Bakit po walang pari? Kasi dito, again, 1 Peter 5:2, sabi niya dito, meron pong si Jesus Christ, siya po yung chief shepherd. Ang mga pastor ay shepherd or under shepherd. Kaya dito po, again, 1 Peter 5:2, ganun din ang isinulat dito. And when the prince of pastors, ayan, sabi, si Jesus Christ para Prince of Pastors, hindi Prince of Pari. Kaya makikita po ninyo mga kapatid, ang sino may authority. Like for example, Jesus Christ is the high priest, walang problema yon kung may objection dahil lahat ng mga mananampalataya ay may priesthood of all believers. Lahat ng mananampalataya, mga pari, high priest si Jesus Christ, pero sa pamamahala po, yan po ay shepherd o pastor, hindi po pari. Marami pong mga talata, pero wala na pong oras. Again, ito po, tingnan nyo po ang, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife. Hindi po pwedeng papasado po ang mga pari niyan. Kasi bakit po, ayon kay Apostol Pablo, bakit nga ba merong husband of one wife? Dahil sabi po sa verse number 5, if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Kung hindi siya marunong mag-take care sa kanyang pamilya, sa asawa, nandyan, mga anak, papaanong i-take care niya ang iglesia ng Diyos? Kaya dito mga kapatid, mga kaibigan, makikita na ang mga Baptist pastor ay pasado sa biblical standard. Therefore, ang mga Baptist pastor po ay meron pong authority. Dalawang premise lang na pasok natin sa 15 minutes. Pasensya na po kayo. Okay, salamat, Pastor Rian Fuentes. And for the 10 minutes nga interpellations, atong ihatag sa pangutana, Reverend Father Darwin Gitigano. Maayong gabi na to tanan, ug bayang gabi Pastor Rian. Unang pangutana Pastor Rian, ako nadungog kaganina, nga kining pastor ug bishop interchangeable, tinuod to? Yes, tinuod to, pastor, bishop, elders, according to the definition, nga sila maoy namahala sa iglesia, nag-feed, nagpakaon, o nag-oversight. So, interchangeable po ang overseer, elders, pastors, and bishops. Sunod pangutana, kay ang ato tema, pamatud-an nimo nga mga pastor sa Bible Baptist Church, dunay apostolic succession. Therefore, doon na sila authority. Ang pangutana, sa Mateo 16, 18-16, si San Pedro man ang gigaan sa Yahweh, gitugyanan ni Kristo sa Yahweh sa pagdumala sa simbahan. Sa Mateo 16, 18, uyon ka ba nini? Yes, uyon kayo. Basta mabasa diya sa Bible, correct interpretation, uyon ta. Kagihatagan og Yahweh, mga Yahweh sa gingharian sa langit. Pero atuan ng sabton nga kana nga Yahweh pang bukas. No, dili na siya matawag nato nga
gitawag og otoridad, no? Kay kanang Yahweh pambukas na because Peter opened the gospel to the Jews and also to the Gentiles. Siya mo'y unang nagwali, nagbukas sa gingarian sa langit. And then that's not speaking of authority. Next question. Bot di mo pasabot nga si San Pedro nagwali nga way authority? Naay authority si Apostol Pedro is because kauban siya sa gitagaan, no? Tagaan siya pero dili lagi na sa Yahweh. The authority is the church. I have the presentation that the first church was given the authority, dili lang si Pedro, kundi ang first church. Salamat. Sunod pangutana. Naabay pastor sa Bible Baptist Church nga makakonek ni San Pedro personally? Naa wala? Walay kang si Pedro, naay kang Juan the Apostle. Categorical question should be answered yes or no. Ako paliko pagutan ha. Naabay pastor sa Bible Baptist Church makakonek ni San Pedro personally? Yes or no? Ingon lagi ko nga no sa kang Pedro. Pero we have kaning gitawag o kaning tawag ani reference nga gikan ni John the Beloved pero apostol gihapon. Pero dili kang San Pedro lang per se kay daghan man ang mga churches. Pero kung maingon kag faith and practices padre, konektado gyud. Basta faith and practices ang atong pagahisgutan. Sunod Next. pangutana. Kay naa man day mo'y personal connection dili ni Pedro kundi dili ni John. Kinsa man sa mga pastor sa Bible Baptist nga personally connected ni John? Kinsa? Okay, 10 seconds. 10 seconds kay naay fallacy ang question. So 10 seconds is nasa rule. Yes, objection na. Ikuan sa bro, ikat sa ang time. Cut lang ang time. Okay, 10 seconds objection kay dili ngano ma-personal man ta nga naa man taron mga panahon na. Ang Okay, personal is there an objection to the question? walay objection 10 seconds nasa tong rules nga kung fallacy ang question mo 10 seconds mo return. So, you mean to say that the question is fallacious? Fallacious, yes. And therefore, you've refused to answer? Yes, and I have 10 Then, seconds. reserved for rebuttal, whether or not the question is fallacious. Reserved for the battle. Proceed to the next question. Una, Mr. Moderator, dili ang pikas o pikas na mo may mo declare. Ikay mo declare, kay moderator. So, inalag di ka katubag. Kay amo declared fallacious, dili siya, dili ako. Mabuto na itay moderator. Wala lang tayo moderator ini. Muna nga, tubaga ang pangutana, kay aron tuhuan ka na mo. Nga connected mo ni Jan. Kay kung di ka mo tubag ini, connected lang mo sunahuna ni mo. Dili historically. Okay. Ang tema sa debate, pamatud-an nga ang mga pastor sa Bible Baptist Church dunay otoridad o konektado sa mga apostoles. The question is, unsay pruiba nga ang mga pastors konektado sa mga apostoles? Nining puntuha, the question is valid. Answer the question. Again, ang pangutana moderator di mao ang iyang pangutana personal connection. Unsaon man pag personal connection ako karon nga nabuhi si Juan didto man sa first century mao nang fallacious. Pero kung moingon ka nako nga unsay connection sama sa imong question nga imong gibatbat nindot to unta og mao pa iyang gipangutana kay tubagon nato unsay pruweba nganong naatay connection sa mga apostol ang pastor Baptist dili personal connection kay kung personal connection wa man mi nag-abot. Pero kung pangutana ninyo unsay connection daray kaklaro ana from John the Baptist to Polycarp to Tertullian hangtod ni abot sa Amerika ang Baptist hangtod ni abot sa Pilipinas natay record ana nga historically pero kung faith and practices Mr. Moderator sakto kay akong presentation wa siya pangutana sa akong presentation lain yang pangutana sige next question. Mr. Moderator, niya sa atong rules nga respetuon ang moderator ug ang iyang desisyon always final. Nitubag ko. So, ang pangutana karon nganon ingon man sa fallacious, nga ingon magkag related sa tema. So, wa ka mo respeto sa atong moderator. To baga ang pangutana ing nagwa may personal connection. Period. Dili kay mo kag fallacious na kay lisod tubagon. Ang akong pangutana mao
ibalik na nako kay sayon ka na namo tubagon. Din ang lisod na mo mga Katoliko. So akong pangutan na karon kay connected man ka mo, dili ni Pedro kun dili ni Juan. Ang katawhan mo mangutana jud, unsa may ebidensya nimo? Mo na ko naa ba mo'y personal connection ni John? Kinsa mas mga pastor sa Bible Baptist nga konektado ni St. John? Naa wala? Aging gitubag lagi nako. Naa wa? Naa lagi kung Ana. dili personal. Pero Di- kung Mr. connection Moderator, lang, giusab ang pangutana. Ang Tubag. pangutana kategorikal. Natubag Yes na- or no? Ayaw Objection. usba akong pangutana. objection, moderator. Giusaban niya ang pangutana, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, personal ba nga doon na mo'y connection? Yes or no? Objection ko. Kung wa, inawa. Pareha gud tong imong tubag ganina. Nga wa mo'y connection ni Pedro. Sunod pangutana. Objection ko, objection. Ang iyang question, moderator. So, the question is, shall be answered by yes or no. However, there is something point for clarification. Correct. Nga ang imuhang giingon is personal connection. You mean to say, gusto nimo nga ipa-define as condition precedent prior for you to answer the question, you want Father Darwin to define first unsay personal connection? You Dili. want to clarify Dili, first moderator. before you answer? Ako sa mo object siya ko. Kaya Before you object. Uy, dili, By, pwede. by the way, you want to clarify the meaning of personal Kaya connection? mo-object siya ako, moderator. Kaya Ah? mo-object siya ako kay actually. You object? Okay, kay ang what's the basis of objection? ang iyahang manggod nireklamo siya sa personal nako nga parte sa tubag. Ang iyang question, moderator, categorical, natubag na nako categorical unya ni explain ko. Pag explain nako, nagreklamo siya sa akong explanation. Dili na mao, walay nga na. Okay, so proceed. Let the people judge. Save time. Proceed to the next question. So, di lang ito niya tubagon, Mr. Moderator. Sige, tuman lang ta sa moderator. No? Basta ako mutuman na dyan ko, ha? No? Basta to question ako, dili to... sunod pangutana. Pastorian, kay wa man day may personal connection ni John o ni Pedro? Imo bang angkunon karon sa mga tao nga wa jud mo'y personal connection ni Pedro o ni Juan? Yes or no? Again, no. Kay because anang imong giingon nga personal, which is saktong moderator, you have to define that. Pero kung maingon ka na ako, kwaon mong personal, naa ba mo'y connection? Yes, naa lagi. Kay una sa tanan, sa faith and practices, wala ay makaklima na mga baptist sa pastor, dili pare. Number 2, ang aming connection, nagikan nami sa mga, nagikan ako sa mga nagunang pastor nako. So dili personal, kay kung i-define mo na, nindot ka ayong i-define mga personal, yung kanang nag-contact ming dyan, kay maingon dyan ko ni no. Next question. Sunod pangutana. Salamat kay wa may personal nga connection. Sa Sunod comments. pangutana. Naabay pastor sa Bible Baptist sa first century? Yes or no? Historical. Yes. Because personal, aritas Dara, historical. paminaw. Yes or no? Yes, sa gitawag na to og references nga amo ang claim. The Trail of Blood, page 154. Pero kani sila mga ginikanan sa Baptist nga wala gadalag Baptist. Kay wala may ngalan kani adto. Oy, wala man gani ngalan Roman Catholic Church kani adto, 2nd century. Ha? Okay? So ay mong saba kay walay pangalan, walay sect kani adto, wala na gangalag-ngalan pero naay connection dara ay tanawan ninyo. Sugod sa 2nd century, 1st, 2nd, 3rd na diha. That is our book. Og naa man sa references, makasupak mo pero ako na pud unya tan-awon na to kung makabarog mo sa references. Pero sa Bible wa gyud siya touch ngano kaha. Next question. Sunod pangutana. Kinsa man sa pastor sa Bible Baptist, kinsa? Put pasabot nganlan jud nimo. Kay historical man matud pa nimo naa. Ang pangutana karon parang ma-historical ni nganli kinsa ng pastora sa first century nga tuig. Okay. Kaya ingon magagna, kinsa? Yeah, First century, second century to imong ingon. Di na ba na Pastors Baptist? First century, John the Apostle na diri. Diyan di apostle. Gikan man ni John the Apostle ang angog kami mo naami dito si John the Apostles, those are the first church. Gahatag sila authority sa mga bishops and pastors sa ilang nga time ning abot sa 2nd century, 3rd, 4th. Mao na kung naamoy claim, naasad mi claim
ang ako lang kanindot kay ang akong claim grabe ka solid kay suportado sa Bible. Imuhaon niya kusukusuhon ako na sa Bible. Next question. Niya imong gikutlo ang The Trail of Blood. Niya man ang inyong document. Giangkon man diri nga nagsugod ra mo ang baptist unang mitungha sa Switzerland duol sa tuig 1523. Diin sila gilutos ni Zwingli og sa mga Romanista. Sila nakaplagan sa musunod nga tuig 1525. 15th century pa malagi ning Bible Baptist. Nagsugod diyan sa Trail of Blood. Ang pangutan na karon, sakto ning inyong document sayo. Okay. Ang documents, insakto na siya, pero diri, ang akong gibasa, wala di ay diha. Wala. Nara di ay. Kana siya, dili na mao akong gi-quote. That is 154, dili na mao'y, di na mao, walay 154 diha. Ang akong gi-quote, kaning nuggets of history nga wa day nakita sa screen. Nakita? Wala. Giibot, manggod. Giibot. Kita bro. Nana? Nakita. Kana, mo ni siya, padre. Sige. 154, dili 154. ng imuhang pamphlet. So, kana siya, nga na libro, mao na, dili na maong pamphlet, kay di na, wala na siya pamphlet. Libro ni, nga gihimo, Trail of Blood, pero kana siya, sakto na diha, pero dapat kami mo pasabot, ana, nga unsa, basig ngala na. Ang ako ang gibasa, padre, dili, kana nga reference. Now, Trail of Blood, 154, nuggets of pages of history. Okay. Wala lagi. Sige, next question. Sunod pangutana na aman diri nga si Polycarp. Obispo man is Katoliko ni kuntok nasa 154. Nasayod ba ka nga obispo ng imo usas ba nga Trail of Blood dimo? Naibaw ba ka nga obispo ng Katoliko? Yes or no? Okay, 10 seconds. 10 seconds, moderator. 10 seconds kay again, ang iyahang pangutana. The question is, nasayod ka ba nga obispo ang gimension nimo? Di yun na obispo. Dili obispo. sa So the Romano answer Katoliko. is no. Proceed with the next Dili question. dili na obispo sa Romano Katoliko. Si Polycarp dili obispo? Pero membros Katoliko. Dili po. Sige. Pamagay mo diha. Sunod pangutana, ato na explain sa akong kuan. Nakaron, doon na ba kay referensya nga si Saint John Evangelist sakop sa Bible Baptist kanang standard reference ng history ha kay Bible og reference man ta? Ang pangutan na karon, doon na ba kay historical books nga nag-ingon si Saint John John the Evangelist sakop sa Baptist Church? Na ba kay historical books? Yes or no? Yes. Una sa tanan, sa Bible, dayon kani ikaduha sa pages of history, Trail of Blood 154. Pag ingon nimo nga sakop, again, kami may sakop kay sila may gauna. So dili may mo naguna, sila may naguna. So kami nasakop kay gikan sa mga apostol padung namo. Dili kay gikan namo padung nila. So mao na nga mangita kag pangalan, wala gyud pangalang Romano Katoliko sa silang John, silang apostol, wala. Pero sa Bible Baptist ba, sila John ug sa mga apostol, San Pedro, wala pod. Mo nang dili sa pangalan. Una, sa faith and practices. Number 2, sa ilahang gigikanan. Kung asa sila gikan, that's why we have our own history. And also, another butang pagidiri is, this is by the historian that we have also kanang 3 and 4, the perpetuity view and also the successionism view. Next question. Mr. Moderator, wa matubag ang akong pangutana nga historical books akong pangutana. Yes or no? Niingon man ka nga naay historical books, unsa may pangan sa historical books nga nag-ingon nga si Saint John the Evangelist pastor sa simple ka na, ningon kag kaganina. Unsa man nang ngalan sa historical books? Sa ngalan sa historical books. Again, akong gibasa ganina. Bible Una. mo tayo ibang gibasa? Bible. Yes, historical book man ang Bible. Number 2, ang Trail of Blood. No, history man eh. Mo bitaw nga naay historian nga gaingon. Ingon man ang historian ani nga ingon siya nga mao ni nga views gikan na sa historian. Unsa lagi ngan sa libro? This is the Baptist historian and this is from online encyclopedia which is Wikipedia. Inyo ra ng history. Ha? This is Wikipedia. Unya ra kay nagtubag ba ko? Tanawa sa oras diha.
naamon ko'y tubag. Basta matubag imong moderator ang yes or no, wa na say problema na sa kuan. Wala na yung oras? Sige, salamat. Okay. So, diya sa debate, the interpellator has to reserve all his rebuttals during the at the concluding portion sa maong debate. And now, para sa negative constructive speech nga ipadayag pagpalukapa sa mga argumento nga gipundar sa affirmative speaker Pastor Rayan Fuentes, bungkagon ang 15 minutos nga pagpabarog nga ang mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y dunay otoridad o konektado sa mga apostoles. Bungkagon kini sa 15 ka mga minutos ni Reverend Father Darwin Gitgano. Mayong gabi ipag-usab, tibok kalibutan. So, pasalamatan ni Pastor Riano o niya atong pagrespeto sa iyang opinion. Na? Kay without credible sources, di ba niya? Without credible sources, authority collapses into opinion. O na nga, nagpabiling opinion ra jud tong iya ha. Kaya akong ipangutaan na bitaw unsa may historical books di mo, kadaghan rin akong historical books dire. Ila man ang history. Mo na nga atong ipangataan kay naaman mi ang among baruganan Bible and references. Dili kay Bible ra. Matud pa niya kanang Bible history man sada. Well and good. Pero extra biblical sources ang akong pangutana. Dili Bible lang. Pero kabantay mo, di siya mudagan sa historical books. Ngano man, mismo ang iyang dokumento. Atau giingon nag The Trail of Blood. Tanawa ni. No? Ila man eh. Kanus-an nagsugod ang Baptist Church. Atong basahon. Kini ako document jud ha. Kini ko ganahan kini opinion lagi. The church is not focused on opinion because the church is the pillar and foundation of truth. Amen. Kining atong pagpabarog din dili di butang-butang nila. Ang ila firm lang sila sa ilang hunahuna mo to'y fallacious. Gitawag na siya og false assumption fallacy. Ano sa gitawag na? False assumption fallacy. Gi-assume niya, yung assumption, di ba na kamatuuran? Ni-assume lang ka nga nangawat ning imong tapad. Di na ebidensya. Oy, bisan pag taas ka imong suspicion, dili na ebidensya. Unsa may giingon dinhi sa ilang document? Dili na ato ha? Sa Baptist ni nga document. Unsa ilang giingon? Ang mga Baptist unang mitungha. The Baptists appeared first in Switzerland about 1523. Therefore, bag-o lang ni nitungha. Nya patuuhon ta niya nga konektado kuno sila ni Juan nga ibanghilista. Tinuod das ang hunahuna, pero di na tinuod sa ilang pagtulunan. Amen. Dugang pa ni anak mga kaigsunan, ningon siya doon na kuno sila apostolic succession. Gibaraw sila sa ilang article of faith. Ako ning basahon mga kaigsunan. Alang sa mga wa masayod mga igsuon. Kining article of faith sa mga Baptist mga igsuon. Kaya kining mga pinangga na to nga mga igsuon, nagtuo jud sila nga doon na sila apostolic succession. Atong basahon mga kaigsunan. Kung ang mga Baptist doon na ba'y apostolic succession? Ni adiri ang Bible Baptist scholars. Ningon si ato ning basahon. Nindot niya itong basahon mga kaigsunan. Dili ni ako ha. Contrary ni sa iyang baruganan. Wa sila'y apostolic succession. Akong basahon. Ni ani sa Baptist Faith Message Year 2000. Mabasa ni nato sa Baptist Faith and Message Article 6, page 6. Lifeway edition. Kung sa ilang gingon, the New Testament speaks also
of the church as the body of Christ, which includes all of the redeemed of all the ages. The New Testament does not prescribe a succession of churches or bishops. Wa sila'y succession sa mga apostoles. Pero natinga ko, ni-affirm siya. Affirmative siya. Nga doon na may apostolic succession. Pero ang ilang article of faith, wa na sa ilang article of faith. Unsa man ang article of faith? Ang ilang baruganan. Mao bitaw naglisod siya. Pangutan-on ako, personally, doon na ba mo'y contact nga pastor? Kaya kita doon na naman. Ikang Pedro, Linos, ato na ipakita sa second stand. Dili ni storya lang. Dili ni chismis ato. Gipasukad ni sa historical data. Gipasukad ni sa biblical data. Gipasukad ni sa apostolic tradition. Yung mga data. Dili mabangbang ang atong simbahang Katoliko, mga pinanggang mga igsuon. Maubitaw nga si Pastor Paul Alima ni ana sa simbahang Katoliko. Amen! Dugang pa nga document si James Leo Garrett, Baptist theologian. Nasa libro nga A 4th Century Study. Baptists have generally, generally tanan rejected the idea of apostolic succession. Unsa gingon dire? Asa ni mabasa na to? Page 89. Garrett is one of the most respected Baptist theologian. Unsa si Garrett? Respected Bible theologian. Unsa ilang ingon? Generally rejected the apostolic succession. Pero ni ay kong kauban, ni supak sa ilang mga Bible scholars. Amen. Kining ato dili ni storya. Ni ana pod si Stanley Grange. Ang iyang libro Theology for the Community of God. Page 524. Niingon siya, free church traditions, including Baptists. Sama siya, Baptist. Appeal ka ni pastor. Do not claim a historical episcopal succession from the apostles. Pero natinga ako karon mga pinangga nga igsuon nga iyang gipamugos. Gadun ako no sila'y apostolic succession. Dibadlong siya karon sa iyang mismong mga Bible scholars. Dili ni bunga sa kung huda-huda mga pinanggang mga igsuon. Grounded kini. Logical, mo ni gitawag deductive syllogism. Ito iyang giingon nga, kami dunay authority kay gikunsadan mis Espiritu Santo. Iyar to huna-huna. Yamo to yung major premise niya. Therefore, kay gikunsadan man mis Espiritu Santo, therefore ang mga pastor sa Baptist Church dunay authority. Nakaron doon na ba'y authority sila? Ni anapod ang ilang document, church history. Kabantay mo ni kuanta kay di ta ganahan lagi magbutang-butang mga pinangga. Kining ato di butang-butang. Tinuod ba ang unang lang founder si John Smith man? Kinsa unang founder sa Baptist? Okay, itong basahon nilang history mga kaigsunan. Church history for church leaders. Mauni ang gamiton sa mga seminary sa mga Baptist. Page 78. About the year 1606. Kanus Pero dito sa Switzerland, 1523. John Smith baptized himself. Siya rin nagbunyag-bunyag siyang kagalingon. Huwag rin magbunyag si Kristo nga siya Diyos. Uy, astil lang tikian eh. John Smith baptized himself by pouring and baptized 36 others. Human na yan. Magbunyag na lang ko kay ako lay bunyag sa kong kagalingon. Human ni pambunyagan. Basig sa 36 appeal ni adili pa pod kay 2000 naman si Pastorian. Namunyag po siya 36. They formed the first English church with the doctrine of the believers' baptism. Ang tumoy-tumoy ani kay gikuan man siya. Wa naman muuyo na yung mga followers. Sa sunod nga paragraph, John Smith himself and a few others, siya og ang iyang sumusunod in the group later came to believe that Smith did not have the authority to baptize.
Siya nagbaptize, uy, wa man di ko'y authority, oy. So, ang iyang major premise, kay nikunsad nila ang Espiritu Santo. Therefore, ang mga pastor, doon ay authority. Inya ilang konklusyon, doon na may apostolic succession. Ang mga Bible scholars nila mga kaigsunan, dili muuyon sa pinangga na itong mga igsuon. Naunsa naman ni ron, kung gigiyahan sila, gitugdunan sila sa Espiritu Santo, nga anong wa naman ni muuyon sa ilang mga Bible scholar. Ang atong pinangga nga igsuon, nga si Pastor Rian Puentes. Magduda na ta, na ada Espiritu Santo sa kagubot. Duhara man ning Espiritu nga nagsuri-suroy sa kalibutan. Una, Espiritu Santo. Naghatag og kahiusahan. Ang ikaduha nga Espiritu, Espiritu tunto. Kinsa kaning Espirituha. Nga mismo sila, wa naman magkauyon. Last 5 minutes mga igsunan. So dugang paniana mga igsuon, mo nang atong gi-establish. Doon na ba'y personal connection ang mga pastor sa Bible Baptist Church sa mga apostol? Wala. Nga ilang i-quote si Polycarp, nga usaman to sa church father sa simbaang Katoliko. Bisan ang mga document niyan diri sa to, know the father knows best. Si Saint Polycarp, santos na to. Uy. Nana mo yung santos ron. Iyan nana silang document. Para lang yun sila makorek, pero gisagpa silang kagalingon nga referensya. 15th century, unya si 1609, si John Smith, nga nagbunyag-bunyag sa iyang kaugalingon, labaw pa ning Kristo. Kaya si Kristo, wa man dyan magbunyag sa iyang kaugalingon. Unya, makita ninyo, nga why unity? Kaya ba mo, ang mga Baptist ni abot na og 200 Christian denominations. Lain-lain ang una-una, lain-lain nga naman, puro sila ni claim nga gigayahan sila sa Espiritu Santo. Nga wa pa'y labot ang mga independent nga mga Baptist Church. Libuan ka mga Christian denomination. Kadturang ni tambong sa Baptist Convention nitong year 2000. O naman kaigsunan ko, patuuhon ta, ang kunot. Mano pitong ako ipangutan na siya, unsa may historical books nimo. Naa, wa, naa. Ang gikutlo, ang Biblia ra. Ang akong pasabot, extra biblical sources. Sama nining atong gihimo karon. Wa ta magbutang-butang nila. Kay ila man tong document. Dugang pa. Diyan pa yung sa Bible scholar nila, mga igsuon. Si Millard Erickson sa Christian Theology. The authority of the church does not rest on the apostolic or unbroken line of succession, but on its fidelity to Scripture. Asa nila 2 minutes authority? more. Gikan di ay sa Biblia, dili sa mga apostoles. Unya daghan man kay karong grupo nga mo ang konsad nga kami ang among pagtuludan sangko sa mga apostoles. Mo na tiban niya, ang apostolic teaching kinahanglan jud na dunay apostolic person. Kay niingon man si Kristo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Wa man ningon siya, pagbasa-basa lang mong Biblia ha? Total, na may mga sinuwat diha. Wa siya mingon, ang akong mga tinunan nga nakabasag Biblia, wala. Kinsa katong mamati sa mga apostoles. Unsaon man pagpamati, kunway gipadala, Roma 10:14-15. Unsaon pagsangyaw ninyo kung wa mo gipadala. Mo na pinaka-importante kaayo nga atong pagitaon ang apostolic connection. Unya, kung ako na mo probe, dili lang ni sunahuna. Konektado ta ngadto sa mga apostoles. Amen? Si iyang ko niya nga wa sila personal connection ang Bible Baptist Church. Therefore, wa sila'y authority. Kaya wa sila'y personal contact ngadto sa mga apostoles. Unya ang tema na to apostolic succession man. Amen? Therefore, napakyas ang akong igsuon karon sa iyang pagpabarog. Nga siya kuno konektado sa mga apostoles. Konektado lang sila psychologically, mentally.
It only exists in his mind, but not in reality. Amen! Atong bapakan ang Ginoo. Pero wata masok ko with feelings rin na to. Oh, last 1 minute. Mo na mga pinangga kong mga ikaigsunan nga ni adinhi karon. Timan ininyo mga igsuon nga without credible sources. Kinahanglan doon na tayo primary sources, historical sources, para ang atong argumento dili ako. Bisag pare na ko, no? Nikutlo ko silang document. Parang ako ipakita sa atong pinangga nga igsuon nga ayaw na pabilin si mong hunahuna. Gaksa na ang kamatuuran. Kaya ang kamatuuran may muhatag ka natog kagawasan. Without credible sources, authority collapses into opinion. Busa ang akong pinangga nga maigsuon, bunga ra sa iyang hunahuna, puro ra opinion, mga pinangga nga makiigsunan. With credible sources, arguments stand on truth rather than claims. Kini ato dili lang claim, gipasukad gayon sa kamatuuran. Time. And now, human, gipabungkag ni Father Darwin ang argumento nga gipabarog ni Pastor Rian Fuentes. Iyang balikon pagpabarog ang iyahang maong baruganan o iyahang i-cross-examine ang negative speaker. And now, for 10 minutes, let's give the floor to Pastor Rian Fuentes. Time, 10 minutes. Kita ba? Okay. Akong unang pangutana, Padre, sa atong tema diri nga nakasulat, naabay akong gipamatudan apostolic succession, yes or no? Wala. Wala. Naa sa tema, pero wa ka kapabatuod yun. Kay sa akong unang pangutana lang daan, doon na ba'y personal connection ang mga pastor sa mga Bible Baptist Church? Klaro sa imong pagtubag nga wala. Di parehas mo, naa kayo! So layo kayo. Mo na nga wa jud ka kapamatuod. Nakapamatuod lang ka sa imong hunahuna. Sunod pangutana. Okay, ang imong giingon nga personal sa dictionary na ay duha ka meanings. Asa man aning duha ang pasabot si personal nimo? Unsa may meaning ani personal? Una, ang pasabot nanto sa personal nga ang atong organisasyon dunay personal nga connection. Bisag dili ikaw mo personally sama nako si Pedro personal nga ni dawat sa Yahweh sa pagdumala. Og si Pedro nahimong Bishop of Rome. Og ato i-present na niya kay di na lisod sa ato kinasayunan na ng pangutana kung kita'y pangutanon. Pero sa ila, kinalisodan. Muna nga, personally, kay nga naman, personal si Pedro nakadawat. Og Yahweh nga to ni, wa mo yun siya ka, ipaduplicate ni John Smith ha. Wa, niya ipaduplicate. Personal siyang ni dawat nga to ni Kristo. Kami, pinaagi ni Pedro, personally nakadawat sa Yahweh ngadto ni Jesus. Sunod pangutana. Sunod pangutana, gipili nimo katong imong gibat-bat about personal. Ingon ko sa dictionary na duha ka meaning sa personal. Unsa nga dictionary nga ang meaning kato imong gibat-bat? Unsa nga dictionary na? Okay. Ako tong personal unsa nga dictionary okay. Mag-search ta. No. Sige, pag-search. Mag-search tag personal. Katong imong gibat-bat kana bisag may dictionary makahibaw na to eh. Makabaw day ka. Sige. Wa pa man kakahibaw atong i-define, no? Personal meaning do not type connection. Kay mingon kag apostolic connection nya wa moy personal connection, bunga ra na si mong hunahuna. Okay. Personal means atong i-search pinangga nga igsuon. Okay. Personal meaning, personal sense. Personal meaning refers to how a truth, text, or teaching speaks directly to an individual person's life, conscience, and response here and now. So ang pasabot diri, usa sa mga meaning diri, nga personal jud connected. Meaning ngadto ni Pedro. Kami kay Dritso man jud ping Pedro. Wa na mi mohapit ni John Smith. Oy, Dritso jud kay personal man to. Nagtabi ang mong founder og ang among unang leader.
Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Igahatag ko kanimo. Manay pasabot na mong personal. Dili conceptual. No? Dili para sa imo conceptual man. Nara sa mong hunahuna. Okay. Lain pa na. Alright, lain pangutana, imong gamit si John Smith nga Yes. maoy founder sa Baptist. Kung nagtuon man jud kang John Smith, sawa pa namatay si John Smith, asa man siya nagpamembro di ay? Okay. Asa siya nagpamembro, wa ko kay bawaan nag-asa siya nagpamembro, basta nagbunyag-bunyag siya sa kaugalingon. Okay, niya din sa inyong libro, The Baptist, John Wood, page 57. John Smith, who founded the first English Baptist church, while living in Holland, dies in exile. His friend Thomas Helwys, 1550 to 1616, founds the first Baptist church on England soil. So, siya nagtukod yun. So, kinsa, diin siya dapit. Iyan na ng problema. Wa ko kay baw. Basta ako naibawaan, maura na eh. Nga siya'y nagbunyag sa iyang kaugalingon. Namunyag po siya 36 kabok. Nga later on, matod pa sa inyong document, nisupak rabod siya sa iyang kaugalingon. Hingon siya, wa man di ko'y authority, oy. Mao na nga, nagduha-duha siya, di para sa amo nga siguro jud. Atong masahon. John Smith himself, siya sa ikaw and a few others in the group later called to believe that Smith did not have authority to baptize. Yung ako ramay nagbaptize na ko. Unya, i-apil lang ta mo bunyag ha. Nahumay naman kong bunyag na ko. No? Ay, 36 iyang gibunyagan. No? Unya, pag human nila bunyag, wa man day ko'y authority, oy. Masi moderator, Na- kung unsay nas pangutana document mo rito bagon, murag explain naman. Unsay pangutana mo rito bagon. Okay, may we remind the speaker to 1 minute do man. away with side comments. Just answer direct to the question. Next question. Okay. Karon kay wa man ka nahibalo, ingon ang reference diri nga si Smith regretted the fact nagmahay siya sa iyang gihimo kay di man siya with tinuod founder sa tanan God pero nagmahay siya, nagpamimbro siya sa Question, Mennonite Church. kasi pangutan na. O premise man eh. Kaya wa magkakabalo tudloan di ka nga siya nagpamimbro sa Mennonite Church. Pangutana, kaning Mennonite Church asa man gikan kang John Smith o sa mga Anabaptists? Ang tubag, gikan sa, ato basahon diri sa document. Asa gikan siya. Niya sa The World Almanac and Book of Facts, page 682. So, denomination, Baptist, in radical Reformation objection to infant baptism, demands for church and state separation, John Smith, English separatist, Objection sa in kuwan mo to. 1609. Categorical man namay Okay. pagpilian duha. Is there an objection? Basis of your objection? Ang question, ang atong rules, categorical una, dayon, ansira niya. So, categorical man duha na ay papilian. So you claim to have your categorical question. Rephrase your categorical question for a clear answer. So, si John Smith, nagpamimbro sa Mennonite Church. Ang akong pangutana, duha pilian niya. Kanibang Mennonite Church, kaya gipamimbrohan ni John Smith sa dihang nagmahay siya, kana ba gikan sa Anabaptist o gikan ni John Smith gihapon. Duha, pili lang ana padre din i-explain. Ang tubag, wala ko kay bawa na. Ang honest question, tubag na hang, wala ko kay bawa. Ang ako lang naibawaan, The moderator would like to rule that the question is a fallacy, begging the question complex. salamat. You cannot force a question. You cannot force the speaker to answer either. It's a fallacy, begging the question, complex question. Begging question. Salamat. So, refrain the question. Salamat, Mr. Nganong Moderator. the begging the question, moderator, ang ako objection nga nung begging the question nga naa may pagpipilian duha. Kung asa siya asa gikan ang Mennonite Church. Out of topic mo ba, Mr. Moderator? You have to ask question categorical can be answered by yes or no, not calling for a choice. We go deeper for the rules of debate. So, rephrase the question. Rephrase na lang nato, by yes or no. Asa man gyud gika, unsa man gyud ni nga grupo ang Mennonites nga gipamimbrohan ni John Smith.
Padre. Objection, Mr. Moderator. Kana wa man ta mag-topic ana. Ang atong topic i-connect dito sa apostoles kanang abot naman kas Mennonites. Mo na nabadlungan nung kas moderator. Focus ta sa pastor nga Bible Baptist konektado sa apostoles. Ay, Mana? dili kay konektado dito sa Mennonites Mana or objection sa ka? Anabaptist. Next question ta. kay Objection, Mr. Moderator. Iyang question, palasyos pa, irrelevant pa dyan. Okay. Sunod pangutana. Counter objection. Counter objection, moderator. Counter objection ko. So, proceed with the next question. Counter objection ko. Kay ang iya ha, wala dili man ko mangutan na magpamatuod ron sa ako. Ako siyang pangutan Okay. sa iyang gipamatuod. So, you have to ask question. Yes, Okay, I go. have to ask question. Asa maning Mennonite Church gikan? Padre Darwin, unsa man ni sila? Asa ning grupo ha? Unsa ni sila? Okay, Mr. Moderator. Sunod pangutana kay Sige, sunod. irrelevant ang pangutana. Wa Sunod. tama na sa tima na to nga pamatud-an nimo nga mga pastor sa Bible Baptist konektado sa mga apostoles. Kano nabaday Mennonite Church dire. Mo na nga balika go nagbasa ng Sunod atong pangutana. tema kay wa na ka masubay. The moderator would like to rule. In a debate, the speaker who alleges has to prove his allegation. Now, did Father Darwin mention of Cannonites? John Smith, Cannonites? If nag-mention Cannonites, then proceed for purposes of clarifications. Wala But ko if mag-mention. wa mag-mention only John Smith Smith, then it is not the duty of the interpellator to prove what is on behalf of the speaker of the affirmative side. The role in the affirmative side is to prove, to cite facts. And the role of the negative side is to destroy the facts, not to make facts in defense of the affirmative. So, rephrase and proceed to the next question. Mag-question ko, moderator, ha? Hindi ko mag-prove, mag-question. Mag-question ko, another question. Ang modern Baptist, ingon ang Britannica, that the modern Baptist comes from the Anabaptist. The Anabaptist groups, mao na sila gitawag Baptist, Mennonites, and Quakers. Pangutana, imo ba ning uyunan, sakto ba ni o dili? Ako mauna, nga sakto jud kayo nga wa day jud may connection sa apostoles. Imong gi-implied nga konektado mo sa Mennonites, sa unsa to mga Knights, Anabaptist. So, therefore, dili jud imo konektado sa mga apostoles. Ang akong gipaabot karon, makasangko mo sa mga apostoles. Sangkuan na dayon para makabawi ka. Okay. Imong gi-quote ganina regarding gahisgot manggug kag Trail of Blood 15:23 imong giingon nagsugod ang Baptist. Okay, pangutana. Katong Trail of Blood nga imong gigamit, imo ba tong gituhuan tanan o namili lang ka ato pabor nimo? Ganun mo tuo man ko ano hindi man ni amo. Ako lang gigamit nga wa jud mo'y connection 1523 pa mo. Bisan gani imong document wa mo dapig nimo. Mo na nga ako ganing gigamit ni parang ma-convince unta ka. Wa man ka ma-convince sa imo ganing document. Kami na noon. Di ba? Mo na nga pastorian. Balik na sa kamaturan, balik ka maglisod-lisod. Saan bang na? Sunod pangutana. Kanang Trail of Blood ni Carol ingong kaning agensa kuha kabalo ba ka nga gipamatud-an ni Carol diha nga gikan jud mis apostoles hangtod ni abot sa mga kabalo ka wa? Okay. So kung Unyara, gipamatud-an niya, kabalo og wala sa unyara na usubo na ko ha. Kabalo og wala kay duha man ni padre. antubag, Kabalo ba kag wala? kung wa ko kay baw, ako Wa na baw kabaw. ani ni mo ora. Kabaw. No? Kay kung tinuod ang iyang gisulti, nasumpaki sa ipong gisulti. Siya rin nag-contradict sa iyang gisulti. Nagikan mis mga apostoles, pero dire mitungha ang Baptist Church ni adto unang nitungha. Oh. Siya rin nagsumpa imong gipamatud-an nga nagsumpaki siya sa iyang kaugalingon. Meaning to say, wa jud mo konsad ang Espiritu Santo magduda ko nga Espiritu tunto ni. Sunod pangutana. Okay, last question, padre, last question. Kanang naay authority sa akong presentation ganina nga wa nimo gitouch.
sakto ba o yun ba ka nga ang akong presentation ang naay otoridad katong nakadawat sa balaang espiritu? Sakto ba to o sayo? Kinasaktuhan Wow. ang nakadawat sa balaang Espiritu Santo. Yung saon ni si John Smith, siya ra may nagbunyag-bunyag sa iyong galingon. Unya, iya na pong gibakwi. Oy, wa di ko'y authority, oy. Nya, why siguro? Ang founder ganin ninyo, why siguro? Delikado ang membro, ani. Naaman ni sa inyong document. Mo nang mangita ta og siguro. Mo na, nga ang atong presentation, historical, logical, and scientific. Okay, salamat for the interpellations. And after this, nini karon nga nahipno na ang tanan ang nakapadayag na sa affirmative constructive speech and with the 10 minutes interpellations. And human ini naghatag na og 15 minutes negative constructive speech ang atong negative speaker Father Darwin and the 10 minutes interpellations. Now, rebuttal for 5 minutes. Unahon na to paghatag sa rebuttal on the negative side. 5 minutes. Salamat, Mr. Moderator. O atangi pa ang ikaduha kay kulbahinam ni kay di jud kuan lang ning huna-huna ning atong pagka-connected sa mga apostoles. Personal, historical, sacramentally. Okay? Ikaduhan ning topic damo. Pero arita sa Trail of Blood, ang ilang una nga makunik kuno sa Montanis, Montanites, Novatians, Donatists. Kay ba mo, kay ilang man ning gi-connect para makakonek sila. Pero kay ba mo, lain-lain ning doktrina. Mga irehis ni. Basta lang tikia. Kining Trail of Blood. Therefore, kay iya man ning gikutlo, iyang gipamatud-an nga konektado siya sa mga irehis dili sa mga apostoles. Nga dugang paniana makigsunan kung mauni iyang gikutlo, lain-lain og pagtulunan sama pananglitan niining Donates atong basahon na kini ding mga Donates nagtudlo lain-lain kuyaw kini mga tawhana ni delikado kaayo nga ato ni silang sundon ug mao ni gisunod nila karon mo nang perting luuya jud kun magpadayon ta sa ilang mga huna-huna kay wa joy di man ini ha arguments grounded in recognized authority, primary sources, and historical or eyewitness testimony overweigh personal opinion. Mas labaw pa sa personal opinion. Ako, waman ko'y personal opinion. Ang atong igsuon mo ni ang makalig-on sa atong argumento. Primary sources, historical witnesses, consistent to apostolic tradition, scholarly consensus. Ang ikalima mo'y pinaka-weak nga ebidensya. Personal opinion. Okay ba mo asa na fall ang atong igsuon dito sa personal opinion. Atong pakpakan siya sa iyang personal opinion. Mo ni authority versus documentation nato mga igsuon. Onya, dugang paniana, ningon din mga igsuon, ang iladyong document, Christian Theology and Introduction by Lester McGrath, page edition 6, 2017. Ningon din ni Free Church traditions have characteristically rejected the idea that apostolic succession is to be understood. Rejected. Ilang gi-reject ang apostolic succession. Si Christian Theology, page 497. So, kay di man pare-parehad ang doktrina tong Trail of Blood, si Montanis, Donatis, kay di man pare-pareho, kung magkakaiba yung doktrina nila, unsaon man nga makahimo ng tinuod nga usa nga simbahan, nga nagkasumpaki man. Di pareha sa ato nga doon na tay unity. Ako na i-prove unya karong taon. Unya kining ato dili lang ni psychological connection. Kini bang
tinuod lang sa kong hunahuna. Ang naa ni Pastorian, maklaro ninyo nga psychological connection lang. Dili siya grounded to reality. Dili sa historical, personal data ra. Why historical data? Why scientific data? Mo na nga, congratulations, Pastorian, sa imong personal opinion. Og daghan kay na karon nga mga igsuon na to, wa jud say concrete nga evidence, historical books, wa hangtod karon tanawa atong paabuton ha nga niay historical books nag-ingon nga ang mga pastor sa Baptist konektado jud sa mga apostol. Ako nang paabuton. Kay ngano man makabawi siya gamay. Pero kung di gani siya makakita og document quotation ra nya wala ra siya ka bantay kay si Saint Polycarp iya gikot, no? Sa 158 AD si Polycarp the Trail of Blood apil. Nya giapil ninyong amua. Nya amo man ang santos. King ano man pasabot na nga ang simbang Katoliko day maulay bugtong makadugtong ngadto sa mga apostoles. Therefore, niining kagabion mga kaigsunan, napakyas ang akong pinangga nga igsuon sa iyang pagpabarog. Nga kuno ang mga pastor, doon ay apostolic succession, gisaway siya. Unang nagsaway niya ang iyang mga Bible scholars. Upat ka Bible scholars, akong gipresent ninyo, doon na pa'y page, doon na pa'y libro, bismo ang scholarly consensus, ang mga Bible scholar nila, wa muuyon ni Pastorian. God bless. Time na ko. Thank you so much for the rebuttal speech, Father Darwin Gitgano. And now for the rebuttal on the affirmative side, let's welcome Pastor Rian Fuentes. 5 minutes. Okay, 5 minutes. Una sa tanan, dili gito personal opinion, oy. Ano man, una sa tanan, gisuportahan na to Bible, pero natingala ko, wa gyud siya ni touch. Pero ang nindot nga pangutana, mituo ba si Padre nga ang una na kong premise kanang nakadawat og Holy Spirit dunay authority ingon siya perting unsa to yung gingon perting tinuuro ha unsa na binuhol man to unsa to nga tinuora ingon siya tinuod yun kay ngano man supported man sa Bible yang anong ingon man siya personal opinion so karon akong gipamatud-an mga kaigsunan nga daw na siya gipang bat-bat nga mga John Smith mga nana pero wa man yun natun-e kay ingon man siya wa ko kahibalo mabay ko akong ingon ha siya mismo ingon wa ko kahibalo ngano man ako ra tong gipakita niya nga dili tinuod si John Smith ang founder ha basta gani mo ingon kag John Smith ang founder it's either ignorance or namakaka kay karon kung atong pangutan-on karon ang atong references ning adto man lagi sa ni Mennonites pag human sa Mennonites di ay mao man dayto gigikanon sa Anabaptists. Then ang mga Anabaptist asa manggikan mo na imong i-research. Di kay mo yung kag John Smith unya karon asa ning Mennonites wa ka kay balo. Kuyawa na kana may personal opinion kay wa ka kay balo. Unya unsa akong gibasa kanina? O karon ingon mo heretic na kay gikan man na ninyo. Kay di man sila pariha ninyo pagtuo ingon ang mga Romano Katoliko most modern knowledge of the medieval history of the Waldensians na diha sa iyang libro nga gikan sa mga mao gikan sa mga Baptist exclusively from the records and writings of the Roman Catholic Church. Gilad mo. Yung sila heretic na. Kamoy heretic. Silang Waldensians, heretic sila sa RCC. Pero di sila heretic sa Bible. Bible man sila. Kamoy heretic mo sa Bible. So karon sila di ay mo'y gaingon-ingon heretic. Ilang gipasanginlan. Kaya nga naman, powerful man sila. Pero klaro kayong reference, mga kaigsunan. Tanawa. Karon, ang akong giingon ganina, okay? Ang akong giingon ganina nga from the Bible, it's really klaro kay mao man toy akong premises wa mang gyud na kuan no. Una sa tanan naatay tema diri padri wa jud ko ni gamit og apostolic succession. Mo bitang ingon diha ang libro gibasa wa kag sabot nga ingon diha gi-reject ng apostolic succession kay wa man mi ana nga doktrina imuha man na no nasa imong tema apostolic succession ako awa. Ang atong tema akong bisa pag imuhang ikuan imong gi-approve nga challenge authority. Kinsay na ay authority? Pastor ba sa Baptist? Pastor sa pari ba sa Katoliko? Wala ko ning yung apostolic kay inyo ha man wa man mi teaching ana. Pero kana karon ako nang gubon nindot kay niunya. Nindot kayo ay mo uli.
Karon mga kaigsunan, akong gipamatuod ninyo nga sa biblical standard wala niya naguba. Wa niya naguba. Wa gyud niya hilabti. Puro siya dito sa mga libro-libro. Ang akong pangutana, kung nagsulti ang Bible ani dayon adto ka sa libro. Kisa may mutuhuan, lahi ang gisulti sa Bible ug sa libro. Kami Bible, imo libro. O, di tanaw na to kung kinsay dawaton sa Ginoo, libro ba o Biblia. Pero unsa magiyon sa Bible? Kinsa tuwing makadawat og Holy Spirit, ingon si Padre, naay authority. Pangutana, kinsa may nakadawat og Holy Spirit according to the Bible, if you believe in the Lord Jesus Christ, nakadawat man ang Holy Spirit. Unya kung nakadawat og Holy Spirit, ang akong challenge wala pod gitouch. Kung doon na ba'y usa ka tao, na ba'y usa ka apostoles, nga naay authority nga niingon, wa ka siguro kaluwasan, wala. Baptist, mga kaigsunan, ang mga apostol, from the teachings and practices, perting baptisa. Pero si Padre, wala. Nga naman, dili, unya, pamatudan ako. Ako nang gubon nga wa mo'y authority, kay dili gyud wa gyud mo kadawat sa Holy Spirit. Labi na sa akong tema ganinang wa gyud gitouch mga kaigsunan. So I'm sad. Sadden diha dapita nga wa gyud gitouch niya. Nagsalig siya sa mga libro nga ang kanang libro depende ra gyud na kisay gaingon pero dili di mao ang giingon nato kan Trail of Blood. Niingon ang Trail of Blood gigikanan niya wa niya insa din niya tuon tanan kay amo ako no. Pero dili na klaro kayo. Anyway, kaning gisulti nato ron pwede ni makita review. So makita ninyong review ani kung kinsay sulti na mog tinuod. Unya akong premise nakadawat ang mga Baptist pastors of Holy Spirit, therefore naay authority according niya mo na ayo gyud angkon basta di ba ti angkon. Hiangkon man siya nga tinuod jud daw nga makadawat ang Holy Spirit. So therefore naay authority. Pero kung ang inyong apostolic succession dili may mo pabor ana kay sayop man na ako man ang pamatud-an ron. So ayaw mo uli kay excited ko gubon ako ng inyong gisaligan nga naamoy authority nga wa gyud taon bisang gamay. Kanya, by the way, kanang inyong giingon ni Polycarp, gi-claim lang na ninyo nga santos. Wa lang nako na print dire pero basahan ninyo bisag kamo niya pag search karon. Polycarp dili Roman Catholic Church gi-claim ninyo nga santos. Salamat, Brad Ray, Pastor Rayan Fuentes, for your rebuttal. And ladies and gentlemen, the first round of the debate is hereby closed. Time, 7:16 in the evening. O karon atong pagabuksan ang second round. Father, ready? Pastor, ready? Okay. So sa